Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang The Prey. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang bilanggong nagngangalang Adrian Frank na nakulong dahil sa pagnanakaw ng halagang 2 milyong euro. Sa loob ng selda, kasama niya naman si Louis Morali na nakulong dahil sa panggagahasa sa isang minor de edad. Isang gabi, 3 lalaking bilanggo ang nagtungo sa selda ni na Adrian at Luis. Ang 3 lalaking ito ay balak na bugbugin si Luis dahil alam nila na ito ay isang rapist. Pagpasok nila, agad nilang pinalabas si Adrian upang masolo nila si Luis at hindi na siya madamay pa. Lumabas naman si Adrian at tumayo sa harap ng pinto. Tila binayaran ng 3 lalaki ang warden upang makapasok ito sa kanilang selda. Hindi naman nakatiis si Adrian sa mga daing ni Luis dahil sa sakit, kaya't nagdesisyon siyang makialam at pigilan ang masamang gawain ng 3 at nilabanan ng mga ito. Nagkagulo sa loob ng selda at muntik nang mamatay si Adrian sa pagsakal ng 3. Ngunit sa kabutihang palad, dumating ang mga gwardya at agad na pinigilan ang kanilang gulo. Kinabukasan, binisita si Adrian at Luis ng kani-kanilang mga asawa. Sa pagbisita, tinanong ni Ana ang asawa ni Adrian kung saan itinago ni Adrian ang ninakaw na pera. Ngunit hindi ito sinabi ni Adrian dahil hindi pa siya lubos na nagtitiwala sa kanyang asawa. Dinala rin ni Ana ang kanilang anak sa bilangguan dahil labis na nangungulila ito sa kanyang ama. Sa una, nainis si Adrian kay Ana dahil ayaw niyang makita ng kanyang anak na siya ay isang bilanggo. Ngunit hindi niya napigilan ang kanyang pagkamis dito at agad niyang niyakap ito. Sa kabilang banda, sinabi naman ng asawa ni Luis na ginagawa ng kanilang abogado ang lahat upang siya ay makalaya agad. At malapit na siyang makalaya dahil binawi na ng pamilya ng biktima ang lahat ng kanilang demanda. Lumipas ang mga araw habang nanonood ng mga bilanggo ng palabas na karaniwang ginaganap tuwing buwan. Biglang inatake si Adrian ng isa pang bilanggo gamit ang isang distilyador. Tinakot nila si Adrian para sabihin kung saan niya itinago ang ninakaw na pera. Lumalabas na malapit nang makalaya ang lalaki kaya nais niyang makuha ang pera kay Adrian. Ngunit dahil ayaw sabihin ni Adrian ang lokasyon, tinusok ng lalaki ang tenga ni Adrian gamit ang drive screw hanggang siya ay himatayin. Si Adrian ay dinala sa klinika ng bilangguan at doon ay nakatulog siya ng 3 araw. Nang siya ay magkamalay, nakita niyang nakaupo sa tabi niya si Luis. Sinabi ni Luis na siya ay makakalaya na dahil binawi na ang lahat ng kaso laban sa kanya. Nagpapasalamat si Luis kay Adrian dahil sa pagtulong nito sa kanya noong nakaraang araw. Bilang pasasalamat, binigyan ni Luis si Adrian ng kanyang numero ng telepono at nag-alok na tumulong kung may kailangan man si Adrian. Bago umalis si Luis, hiniling naman ni Adrian na tulungan siyang makipagkita sa kanyang asawa at sinabi na ang ninakaw na pera ay itinago niya sa libingan ng kanyang yumaong ama. Samantala, bago tuluyang umalis si Luis, pumunta muna siya sa banyo upang kunin ang natitirang buhok sa suklay ni Adrian. Tila sinadya ni Luis na itago ang buhok na ito para sa krimen na kanyang gagawin sa inaharap. Makalipas ang ilang araw, isang dating commander ng pulisya na nagngangalang Manuel ang bumisita kay Adrian. Ipinaliwanag ni Manuel na gusto niyang makakuha ng impormasyon tungkol kay Luis dahil alam niya na nagkasama sila sa selda. Sinabi ni Adrian na hindi sila masyadong naging malapit, ngunit sa tingin niya siya ay isang ordinaryo at inosenteng tao lamang. Kinontra ito ni Manuel at sinabing si Luis ay isang napakasamang tao at manipulative na rapist at serial killer. Dagdag pa nito, kaya nitong magpanggap bilang isang mabuti at inosenteng tao sa harap ng kanyang mga biktima. Alam ito ni Manuel dahil minsan ay sinubukan na niyang iligtas ang isa sa mga biktima nito mula sa isang sunog na sinadyang gawin ni Luis, ngunit sa huli ay hindi nakaligtas ang biktima. Sinubukan din niyang arestuhin si Luis, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring matibay na ebidensya o mga saksi laban sa kanya.
Ang asawa ni Luis ay palaging ginagawa ang lahat ng posibleng paraan upang matulungan ang kanyang asawa na hanapin ng mga biktima at palayain ito mula sa bilangguan. Nang marinig ang lahat ng ito, nagulat si Adrian at hindi makapaniwala. Nakaramdam siya ng takot dahil ipinagkatiwala niya ang kanyang asawa at anak kay Luis. Sa ibang eksena, isang babaeng pulis na nagngangalang Claire ang nagsasagawa ng operasyon kasama ang kanyang grupo upang arestuhin ang isang drug dealer. Nagbalat kayo si Claire bilang isang prostitute upang kumpirmahin ang target at nang matiyak niya na ang lalaki ang kanilang target, agad niyang inutusan ng kanyang grupo na maghanda ng ambush. Nang maganap ang pag-aresto, nagkaroon ng tutukan sa pagitan ng mga drug dealer at ng mga pulis. Ngunit madaling natalo ni Claire ang drug dealer na nasa banyo. Sa kabilang banda, si Adrian ay nalilito at nag-aalala dahil patuloy niyang iniisip ang kaligtasan ng kanyang minamahal na asawa at anak. Kinabukasan, habang ginagawa ni Adrian ang kanyang trabaho gaya ng dati, isang guard at 3 bilanggo ang sinadyang takutin siya dahil hinahabol ng mga ito ang perang ninakaw niya. Nakipag-away siya sa 3 bilanggo at sa bantay, ngunit sa kabutihang palad ay nagawa ni Adrian na talunin ng mga ito at sinamantala ang pagkakataon na makatakas mula sa bilangguan at nagbalat kayo bilang prison guard. Sa kabilang banda, si Luis at ang kanyang asawa ay namimili sa isang supermarket upang hanapin ang babae na magiging kanilang bagong target. At sa mga oras na yun, napanood naman nila Luis at ang kanyang asawa ang balita tungkol sa pagtakas ni Adrian mula sa bilangguan. Nag-aalala naman ang asawa ni Luis dahil natatakot siya na baka malaman ni Adrian ang kanilang ginawa. Ngunit tiniyak ni Luis na hindi sila sasaktan ni Adrian dahil sa mga oras na yun ay hawak na nila ang anak nito. Sa ibang eksena, ang commander ng pulisya na nagngangalang Luciana ay nag-utos kay Claire at sa kanyang grupo na hanapin at arestuhin si Adrian. Noong una, tumanggi si Claire dahil abala ang kanyang grupo sa paglutas sa isang kaso ng pag-aresto sa isang drug raid. Ngunit dahil pinilit siya ng commander na kunin ang kaso ni Adrian, wala siyang magawa. Samantala, nakarating na si Adrian sa kanyang apartment upang makita ang kanyang asawa at anak. Ngunit walang tao sa loob. Naisip ni Adrian na maaaring nagpunta si Ana sa ibang lugar kasama ang kanilang anak, kaya nag-iwan siya ng sulat para kay Ana na hinahanap niya ang mga ito. Sa kasamaang palad ng mga oras na iyon ay dumating ang grupo ni Claire sa kanilang apartment. Noong una ay hindi nila nakita si Adrian, ngunit nang makita ni Claire ang isang sulat na mukhang kakasulat pa lamang ay agad niyang inikutan muli ang lugar. Nang matagpuan si Adrian, agad na itinutok ni Claire ang kanyang baril at humingi ng tulong sa isa niya pang kasamaan na nasa loob pa rin ng gusali. Gayunpaman, nagawa ni Adrian na makatakas sa paghabol ni Claire matapos siyang tumalon sa bintana at sumakay sa mabilis na tren. Nang gabing iyon, nagtungo si Adrian sa libingan ng kanyang ama upang tignan kung nandoon pa rin ang pera. Sa kasamaang palad, wala na ang pera at sa halip natagpuan niya ang bangkay ni Ana sa libingan nito. Ibig sabihin, ninakaw na ni Luis ang pera at pinatay pa ang kanyang asawa. Nang mapagtanto ito, nasiraan na ng loob si Adrian at labis siya nagdalamhati para sa kanyang asawa at anak. Pagkatapos, agad na kinontak ni Adrian si Luis at tinanong kung nasaan ang kanyang anak. Sumagot ito at sinabing sa ngayon ay ligtas pa ang kanyang anak. Ngunit kung susubukan ni Adrian na hanapin sila, maaari niyang saktan ang bata. Pagkatapos nito, pinatay ni Luis ang tawag ni Adrian at sinimulang gumawa ng peking eksena sa pamamagitan ng paglalagay ng DNA ni Adrian kasama ang mga damit ng biktima na kanyang pinatay.
Lumalabas na sinadya ni Luis na isangkot si Adrian upang isipin ng pulisya na si Adrian ang pumatay sa batang babae na kanyang pinatay. Sinadya din ni Luis na ilagay ang bangkay sa lugar kung saan nagtago si Adrian pagkatapos ng pagnanakaw. Kinabukasan, inimbestigahan ng pulisya ang lugar kung saan nagtago si Adrian at natagpuan ang mga bangkay ng 2 teenager na sinulog sa lugar na iyon. Ang isa sa mga biktima ay anak ng isang dating pulis na nagngangalang Thomas. Si Thomas na nakasaksi sa lahat ay labis na nagalit at nalungkot. Ang mga pulis ay agad na naghinala na si Adrian ang salarin sa pagpatay ng 2 babae. Ngunit si Claire ay may pag-aalinlangan na magagawa ni Adrian ang ganitong karumal-dumal na krimen dahil ang tanging criminal record lamang ni Adrian ay pagnanakaw. Samantala, pumunta si Adrian sa bahay ni Manuel upang maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol kay Luis. Bagamat si Manuel ay retirado na, patuloy pa rin siyang nagsasagawa ng mga lihim na investigasyon upang mahuli at makulong si Luis, ngunit hindi pa siya nakakakuha ng matibay na ebidensya. Nabalitaan din ni Manuel ang natagpo ang 2 bangkay ng dalaga na pinaghihinalaan niyang mga biktima ni Luis, ngunit naguluhan siya dahil ang DNA na natagpuan sa mga biktima ay hindi kay Luis. Pagkatapos, ibinigay naman ni Adrian ang numero ng telepono na kanyang ginamit upang matawagan niya si Luis. Agad namang sinubaybayan ni Manuel ang signal mula sa numero ng telepono sa pamamagitan ng pagpasok ng palihim sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya at paggamit ng kanilang tracking system. Habang si Manuel ay nasa istasyon ng pulisya, si Adrian na nasa bahay pa rin nito ay biglang narinig ang tunog ng sirena ng pulis at napagtanto niya na alam na ng mga pulisya ang kanyang kinaroroonan. Agad na tumakas si Adrian mula sa lugar na iyon. Sa mga oras na iyon, nakakuha ni Adrian si Claire at inutusan ang 2 pulis na ibaba ang kanilang mga baril. Samantala, sinabi ni Adrian kay Claire na siya ay napagbintangan lamang at ang tunay na salarin sa mga krimen ay si Luis. Pagkatapos ipaliwanag ni Adrian ang lahat, agad na siyang tumakas. Sa kabutihang palad, dumating si Manuel sa tamang oras at agad na nailigtas si Adrian gamit ang isang kotse. Dahil sa pagputok ng mga pulis, nasugatan si Manuel at nagpasya na magsakripisyo upang makalaya si Adrian. Bago mangyari iyon, ibinigay ni Manuel kay Adrian ang papel na naglalaman ng lugar kung saan nakatira si Luis. Si Adrian, na muling nakaligtas sa pulisya, ay agad na nagtungo sa destinasyon gamit ang isang nakaw na kotse. Kinabukasan, nagbantay si Adrian sa isang pharmacy sa lugar dahil naalala niya na si Luis ay umiinom ng isang uri ng gamot na kung hindi niya maiinom ay labis na pagkabalisa ang mararamdaman nito. Sa kabilang banda, sinimulan na ni Claire na imbestigahan ang lahat ng mga file tungkol kay Luis dahil naniniwala siya na hindi isang serial killer si Adrian. Naalala niya pa na may pagkakataon na si Adrian na patayin siya kanina gamit ang baril, ngunit hindi niya ito ginawa. Samantala, sina Luis at ang kanyang asawa ay nasa isang supermarket kasama ang anak ni Adrian. Habang nag-iikot sa paligid, nakita muli ni Luis ang isang magandang babae na magiging susunod niyang target. Sa pag-uwi nito, nagkunwari sina Luis at ang kanyang asawa na nagtatanong ng direksyon patungo sa isang hospital. Sinabi ng babae na mayroong klinika sa lugar na iyon. Sinubukan naman ng asawa ni Luis na hikayatin na sumama ang babae sa kanila upang ituro ang daan papunta sa klinika. Bagamat noong una ay nag-aatubili ang babae, sumakay na rin ito sa kotse nang makita niya ang isang maliit na bata at naisip niya na hindi sila mapanganib. Ngunit pagkalagpas sa lugar na dapat puntahan, napagtanto ng babae na siya ay dinukot at agad na nakipaglaban. Nagawa ng babae na tumakas papunta sa kagubatan at humingi ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad, natagpuan siya ni Luis at agad na pinatay. Kinabukasan, nakita ni Adrian na lumabas si Luis sa pharmacy na kanyang binabantayan, kaya agad niyang sinundan ito. Pagkatapos sundan ang sasakyan nito at mapadpad sa isang tahimik na lugar, natagpuan ni Adrian ang tirahan ni Luis na matatagpuan sa isang bila sa burol. Nang hapon ding iyon,
Sinimulang bantayan ni Adrian ang bila at dahan-dahang pinasok ito. Sa mga oras ding iyon, dumating si Claire sa bila dahil nagsimula na siyang maghinala kay Luis bilang isang serial killer pagkatapos ng mga krimen na nangyari at pag-iimbestiga na ginawa niya sa mga file nito. Ilang sandali pa, matagumpay na natagpuan ni Adrian ang kanyang anak. Nakaramdam naman si Adrian ng labis na ginhawa at kasiyahan nang makita niya na ligtas at maayos pa rin ang kanyang anak. Sa kasamaang palad, habang si Adrian at ang kanyang anak ay papalabas sa kwarto, biglang lumitaw si Luis at ang kanyang asawa na may dalang baril. Mabuti na lamang, dumating si Claire sa tamang oras at agad na itinutok ang kanyang baril kay Luis. Gayunpaman, nagawa ni Luis na mabaril si Claire hanggang sa siya ay masugatan bago nito tuluyang habulin sina Adrian at ang kanyang anak. Sinamantala naman ni Adrian ang pagkakataon na tumakas kasama ang kanyang anak. Tumakbo siya papunta sa burol upang itago ang kanyang anak mula kay Luis. Si Claire na nabuhay pa rin ay agad na inatake ang asawa ni Luis at nagmamadaling habulin sina Adrian. Sa kabilang banda, naabutan ni Luis si Adrian at agad niya itong binaril sa harap mismo ng kanyang anak. Dahil dito ay nahulog si Adrian sa bangin. Sa kabutihang palad, nagawa pa ring mabuhay ni Adrian sa pamamagitan ng paghawak sa isang sanga ng puno na nasa dulo ng bangin. Nang makita ni Luis na buhay pa si Adrian, balak niya itong barilin ng tuluyan, ngunit nabigo siya dahil sa mga oras na yun ay agad siyang binaril ni Claire. Sinubukan naman ni Claire at Luciana na iligtas si Adrian. Gayunpaman, biglang lumitaw si Thomas, ang ama ng isa sa mga biktima ng pagpatay ni Luis at binaril si Adrian. Dahil iniisip ni Thomas na si Adrian ang salarin na nagmalupit at pumatay sa kanyang anak. Kinabukasan, nagsagawa sila ng paghahanap sa ilog upang hanapin ang mga bangkay ni Adrian at Luis. Ngunit ang natagpuan lamang nila ay ang bangkay ni Luis. Samantala, 3 buwan ang lumipas, makikitang binisita ni Claire ang anak ni Adrian sa isang orphanage. Nang mga sandaling iyon, nakatanggap ang anak ni Adrian ng isang sulat na naglalaman ng isang sketch ng isang pamilya, ama, ina at anak na ipinadala ni Adrian. Ibig sabihin ay buhay pa si Adrian at nagtatago lamang siya at naghihintay ng tamang pagkakataon para kuhanin ang kanyang anak. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like? At pakitype naman sa comment section ang salitang pamilya. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.